Nakakadismaya o nakakalungkot na manood ng balita sa panahong ito. Alam niyo ba bakit, mga ka-mindset? Kasi nga, puro na lang away, bangayan, batuhang putik, siraan, ang ating mga napapanood sa social media o kahit sa mga balita sa panahong ito. Alam niyo bakit? Magsasalita ako bilang isang mamamayang Pilipino, no? Bilang isang nagmamahal sa ating bansa. Hindi ako political analyst or kung ano-ano pa man. Wala din akong alam masyado sa politika. Pero simple lang naman ang mga nangyayari sa ating bansa, mga ka-mindset, di ba? Kasakiman, kapangyarihan, pera. Di ba? Or in short, pansariling interest lamang yung mga gusto ng ating mga namumuno sa ating bansa. Hindi naman lahat, no? Hindi lahat, pero madalas ganun at ganun na lang ang mga nangyayari. Korupsyon, bangayan, batuhang putik, silipan ng mga pagkakamali sa kanilang mga kanya-kanya mga pwesto. So, kahit sino naman, mga ka-mindset, no? Pag nanood ka ng balita, mag-open ka ng social media, talagang yun ang madalas nating nakikita sa panahong ito. Away dito, away doon. Which is, in the long run, hindi ito maganda sa ating bansa. In the long run, hindi ito maganda sa ating mahal nating Pilipinas. Alam mo bakit? Yung mga leader natin mismo nag-away-away. Yung mga kawani ng ating gobyerno mismo nag-away-away. Nang dahil lang, para sa akin nang dahil lang sa posisyon at pera. Kasi nga, kung hindi nila iniisip yung mga pansariling interest, pansariling kapakanan lamang, for sure hindi ito mangyayari. For sure hindi ito lalala ng ganun na lang. Wala naman akong biniblame, no? Pero sana makuha natin sa dasal, makuha natin sa magandang papaliwanagan. Alam kong hindi ganun kadali kasi napakalaki ng gulo Nagsimula na yun nga, bangayan, batuhang putik, siraan, di ba? So nagsimula na yung gulo sa bawat partido. So sana man lang maayos pa natin, no? Sana maayos pa nila. Wala naman tayong dun Sila at sila lang din yung makakaayos ng gusot o gulong ito. Kung meron lang sana magpakumbaba, kung meron lang sanang intindihin yung bawat isa, or meron lang sanang mas concern talaga sa magiging epekto ng kanilang mga pinagagawa, for sure, mahihinto at mahihinto ito. Alam ko, hindi na ganun kadaling maayos ang gusot, sigalot ng nangyayari sa ating bansa. Pero, wala namang masama kung itatry natin o itatry nila, di ba? Wala namang masama kung magpakumbaba, wala namang masama kung minsan talo ka, wala namang problema dun Saka hindi ko lang maintindihan. Ano ba pinag-aawayan nila? Posisyon? Pera? Dangal? Dignidad? My God, my friend, ang daming taong naghihirap sa Pilipinas. Ang daming taong mas nangangailangan ng atensyon, nangangailangan ng tulong. Bakit hindi natin ilaan yung oras at panahon sa pagtulong sa mga mahirap, sa mga laylayan, o sa anumang trahedya ng ating bansa? Bakit doon lagi sa away, bangayan, gulo, o sigalot ng ating bansang Pilipinas? So panawagan lang, sana maayos. Wala namang perpektong leader, walang perpektong presidente, vice-presidente. Nandyan na, nangyari na ang nangyari. Sana mayroong magpakumbaba at sana matapos na ang gulong ito. Nang sa ganun, kawawa yung bansang Pilipinas, kawawa yung mga mamamayang Pilipino. Kawawa ako, kawawa ikaw, kawawa tayo, kawawa yung mga anak natin. At magiging susunod pang henerasyon. Alam ko hindi na ganun kadaling maayos ito, pero pag may magpakumbaba, for sure meron at meron pang mangyayari sa ating mahal na bansa. Pakishare naman, mga ka-mindset.